Ito. Amen. Praise God. Can you please all stand? At medyo busy ho tayo ngayong maghapong ito dahil 2:00 pa lang ay padating na yung ating mga chicken. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Sige po, let us prepare our hearts. Just give me a minute. Sige po, just close to your eyes and prepare your hearts for the message ngayon pong umagang ito. At ating damhin ang kanyang kabutihan at katapatan. Ng pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig niya ay laging sariwa bawat umaga. Come on, let us close our eyes and thank God for the air that we breathe, for the water that we drink, for the food that we eat. Sa lugar na ito na tayo ay nakakapagtipon-tipon at masamba ang ating Panginoon. God is so good. He is so good to me. He is so, so good. You're so merciful. You're so wonderful. Love has a name. Love is a person. Love is not just a word. Ang pag-ibig hindi lang puro kabig. Ang pag-ibig ay hindi lamang bukang bibig. Ang pag-ibig ay tumitindig sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang pag-ibig ay para sa mga sabik. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay laging mapagbigay. O pag-ibig, si Kristo ang nagsiwalat ng kabuuan at kabuluhan ng pag-ibig. Sapagkat walang tao o nilalang o kaibigan ang nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya Panginoon, ngayong umagang ito, ang pag-ibig ay may bahagi sa bawat isa. Pagalingin mo kami ng iyong pag-ibig. Patawarin namin ang mga taong nagkakasala sa amin. Patawarin mo kami sa mga bagay na hindi namin naihihingi pa ng tawad. Patawarin mo kami. For those unconfessed sins, the bad habits and the bad attitudes that we keep on doing again and again, forgive us. Salamat at hindi kami na pwedeng makahiwalay sa iyong pag-ibig. For who shall separate us from the love of God? Famine, calamity, persecution, sickness, nothing could ever separate us from the love of God. At salamat at kami ay natagpuan mo. Ikaw ang humanap sa amin, hindi kami ang humanap sa iyo. Sapagkat sa mga pagsubok, kabalisahan, narinig namin ang iyong tinig. Nahali kayong mga napapagal at napapagod. Ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Aming Ama, maraming salamat. The greatest thing in this life is to have faith, hope, and love. The triumvirate, ang tatlong dakilang mga salita at kaganapan sa ating buhay. Pananalig, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ng ito ay pag-ibig. Your love surpasses them all. Above all else, let love be the beautiful prize for which you run. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
May we share this love to our neighbor and even to our enemies. Those who hate us, to those who do not believe in us, matuto kaming umibig. Sa mga nag-iintay ng aming kabiguan, tulungan mo kaming ibigin sila. Hallelujah. Nothing compares. Your name is like honey. Oh God. Lord, you are. Lord, you are more beautiful than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more expensive than diamond. There's nothing I desire compares with you. Wala kang katulad. We give you honor, we give you glory, we give you praise. Thank you so much. Napakabuti ng ating Panginoon. Can you give the best clap offering? Amen. Your love never fails. Thank you, Jesus. Your love never fails, never gives up, never runs down. One thing, love has no expiration, mga kapatid. Walang expiration ng pag-ibig. Walang expiration ng pag-ibig. Kaya kapag napapagod ka, kulang ka sa pag-ibig. Kaya ka resign sa trabaho at hindi ka makabenta, kulang ka sa pag-ibig. Amen. Thank you, Jesus. Let us open our Bibles sa 1 Corinthians chapter 13. At simulan natin sa verse 8 to 13. Sige lang, tuloy mo lang yung background music. May bago tayong keyboardista ngayon. Ayan. 1 Corinthians chapter 13, verse 8 to 13. Sabi nilang number 13 daw, malas. Kung ang pinaniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Amen? 1 Corinthians chapter 13, verse 8 to 13. Love never stops loving. It extends beyond the gift of prophecy, which eventually fades away. It is more enduring than tongues, which one day fall silent. Love remains long after words of knowledge are forgotten. Our present knowledge and our prophecies are but partial. But when love's perfection arrives, the partial will fade away. When I was a child, I spoke about childish matters. For I saw things like a child and reasoned like a child. But the day came when I matured, and I set aside my childish ways. For now we see but a faint reflection of riddles and mysteries, as though reflected in a mirror. But one day we will see face to face. My understanding is incomplete now, but one day I will understand everything, just as everything about me has been fully understood. Until then, there are three things that remain: faith, hope, and love. Yet love surpasses them all. So above all else, let love be the beautiful prize for which you run.
Salamat po sa salita ng Diyos. Pagpalain ng bumabasa nito at nagsasabuhay at magsasagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You can turn around and say to your neighbor, mahal na mahal kita sa Panginoon. Pwede ba nating awitin yung mahal na mahal kita sa Panginoon? Oh, I love you with the love. Alam niyo ba yun, Sister Vilma? Medyo classic naman tayo. King, ikaw, kaya mo? Oh, I love you with the love of the Lord. Oh my goodness. Ayun na, nagkakagulo-gulo na. Itong mga to, 1995 pinanganak eh. Ulit. Ulit tayo, King. Parang masaya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Naalala ko yung mga matatanda nun eh. Mahal kita sa Panginoon. Yan. Mahal kita sa Panginoon. Kita ko, larawan ni Jesus. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Jesus. Oh, mahal kita sa Panginoon. Ulitin natin! Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Jesus. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Yan! With the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes. With the love One of more the time. Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my Lord. I love you with the love of the Isa pa! Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. With the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Alam niyo, maraming mga nauna sa atin at matatanda na sa pananampalataya. Talagang kinuha na ni Lord. Amen. Yung mga nauna sa atin at alam niyo, mababalitaan ninyo, ang daming mga namamatay, yung mga matatanda na sa pananampalataya. But still, we honor them for the faith that has been passed down. Naipasa na po sa atin. Kaya nga katulad kagabi, namatay na namang isang American preacher na sinusubaybayan ko din po ito. 85 years old na po siya, si Apostle Frederick Casey Price. Napakagaling ho nun. At namatay at sumalangit na. At nakakalungkot dahil itong mga taong ito ay nagkaroon ng malaking bahagi sa aking pananampalataya. And then another great man of God who also went to be with the Lord, si Pastor Ravi Zacarias na minsan ay nakapunta dito sa Pilipinas at ang aking ama ang naging personal na driver. But he's now facing a lot of controversies. Meron siyang mga issues at mga ang daming kung kailan patay na yung tao, saka nag-aalingas-ngasan yung mga bagay-bagay. And alam nyo, it breaks my heart as a pastor and as a servant of God. Vulnerable ho ang mga naglilingkod sa Diyos. When it comes to the test of
the flesh. And no one could ever judge, mga kapatid. Kaya, yung responsibility ho ng paglilingkod sa inyo ho na narito ako sa pulpito, it's one hell of a task. Sabi nga, napakahirap. Kasi buong impyerno galit sa iyo eh. Di ba? Kaya babakbakan ka, o hindi ka masira o masila sa pera, sa iba ka naman, Pero, ang napakaganda, hindi tayo susubukin ng Diyos o hindi tayo pahihintulutang masubok ng higit sa ating kakayanan. Amen. Kaya, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Makakaupo na po kayo. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa ating praise and worship team. At I prepared a very, very short message. At it is a continuous series ng atin hong pinag-aaralan 3 weeks ago. Pero isinama ko na rin ho ito. At the battle series, part 3. Part 3 na tayo, mga kapatid. Labanan. Kailangan matuto tayong lumaban eh. Alam po, at manindigan at tumayo at makibaka. Faith is a fight. Faith is a risk. Faith always believes in the impossible. And lives in the incredible and sees the invisible. Ang message ko po ngayong umagang ito ay pinamagatang Love Never Stops Loving. Love Never Stops Loving. Kinuha ko lang din siya doon sa first line ng ating scripture reference ngayon hong umagang ito. Ang pag-ibig ay hindi tumitigil sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi tumitigil sa pag-ibig. The Aramaic word for love is huba. Huba. Huwag niyong tatagalugin at lalagyan niyo ng letter D, hubad, hindi ho yun ang ibig sabihin ng pag-ibig. Sapagkat pagkalaging hubaran ang tungkol sa pag-ibig, this is not the kind of love that we're talking about. It is love that is driven by flesh. Yung pita ng laman, makasariling pagnanasa. Alam niyo naman na sinabi ng ating Panginoon that there are 3 enemies that we should avoid: the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Ulitin ko po, this is the main enemy of a man. The lust of the eyes. Pag-iimbot, pagiging mainggitin, because the eyes are the window to our soul. The lust of the eyes. The lust of the flesh. Pagiging makasarili. You always want to be in the comfort zone. At ayaw mong ilagay ang iyong paa sa sapatos ng iba na naghihirap at nagtitiis. And then, lastly is the pride of life. Pagmamataas, pagmamayabang, feeling nila alam na po nila ang lahat. And there was a Bible verse saying, pride goeth before destruction. Pagkawasak lang ho ang patutunguhan ng mga mayayabang at mapagmataas. Imaginin po ninyo, Lucifer was in a great position. Halos, nandun na siya sa langit at siya ang pinakamataas na arkanghel. Ulitin ko nga, nasa kama na lumipat pa sa banig. And he was thrown down into the bottomless pit. Hindi siya nakapanggulo sa langit, kaya siya nanggugulo dito sa lupa. Sapagkat dito sa daigdig, pakiramdam niya, siya ang hari at siya ang namamayagpag. That's why in the book of Genesis, if you will go back and refresh the history, na merong mga anghel na nag-asawa ng mga taong panlupa. Kaya ho nagkaroon ng mga tinatawag na mga Anakims and Nephilims. Nagkaroon ng mga higante. Because of the forbidden love. Hindi pwedeng magsiping ang anghel at tao. Kaya as a result,
nangguluho itong mga higante dito sa atin sa atin kalupaan. Kaya nga nagkaroon ng pagbaha sa panahon ni Noah dahil sa sobrang kasamaan ng tao. But the good thing is, our God is a covenant keeper. Sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, that His covenant will last for 1,000 generations. And maybe perhaps that generation na tinuturing nila ay ito na rin ating panahon. Ang sabi ng ating Diyos kay Noah, never again, sa Tagalog, kailanman ay hindi ko nalilipulin o sisirain ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. At ito po ay totoo. Hanggang ngayon, tayo ho ay nakakalagpas. Yes, may mga bagyo, may mga tsunami, but hindi naman ito kalipulan ng buong daigdig. A certain portion sa Indonesia, sa Thailand, but rest assured, not the whole world. Kaya nga narito ho tayo sa panahon ng biyaya. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa panahon tayo ng biyaya. We are in the age of grace. Grace. Sister Grace. Tayo'y nasa panahon ng biyaya. Ibig sabihin, hindi tayo naging mabuti dahil sa atin hong ginagawa. Hindi tayo pupunta sa langit dahil sa ating mabuting gawa. Pupunta tayo sa langit dahil sa pag-ibig ni Kristo. Sa kanyang pag-ibig na sinunod niya ang kanyang ama sa kabila ng kanyang karapatan. Ang sabi sa aklat ng Hebreo, though He was a son, hallelujah, He has the privilege, He has the opportunity, and yet, He obeyed. Ang ganda ng kalagayan ng ating Panginoon. Nakaupo sa kanang kamay at tabi ng kanyang ama. At dahil sa wagas na pag-ibig ng ama, hindi nagkakaintindihan Naglalabo-labo. May propesiyang ganito, may propesiyang ganoon. Kaya nga sa book of Ezekiel, people are so tired about prophecies. And it's not yet happening. It's like kwentong kutsero na lang. Kaya dumating sa mga punto na talagang tumigas ang puso ng mga Israelita. They were exiles. But nevertheless, they could not even consider na kahit sila'y itinapon. These Gentiles are recognizing their gifts, talents, and wisdom. Imagine ninyo nagsisilbi sa kabilang kaharian, pero prominente ang kanilang mga posisyon. Nehemiah was a cupbearer. Daniel was an advisor. Shadrach, Meshach, and Abednego are also part of the cabinet members of the King Nebuchadnezzar. Pero hindi ito nakita ng mga kababayan niya. Nakita pa rin nila ang kaparusahan na kanilang tinatamasa. If people will only have the right perspective, na nung isang linggo, muntikan kang maaksidente, pero iningatan ka ng Diyos, yun ay kamay ng ating Panginoon. Na muntikan magkasunog at nag-spark ang inyong kuryente, pero hindi nasunog ang inyong bahay, yun ay kamay ng ating Panginoon. Naiwanan mo yung kumukulong tubig o yung iyong niluluto, pero hindi nasira at hindi na ang iyong tahanan, ito ay kamay ng ating Panginoon. It's the hand of God that is moving in us and through us. Because the one who keeps us never slumbers. What if God will take a leave of absence? What if God will say, wala sa schedule ang aking pagbisita sa inyo ngayong oras na ito? God can never take leave of absence sapagkat 24 hours a day, pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak at binabantayan, iniingatan at pinag-aadya sa lahat ng masama. Bago pa makapag-isip ang kaaway ng masama, may plano na para iligtas ka ng ating Panginoon sapagkat ikaw ay iniibig, 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 iniibig at mahal na mahal ng ating Panginoon. There's no weapon formed against us will continue to prosper.
Because as a child of God, we have the authority. We are seated in the highest place. Para magkaroon ka ng kapangyarihan, kailangang malakas ka doon sa may kapangyarihan. Kaya nga ang sabi ni Jesus, para mapasok mo ang isang bahay, kailangan mong igapos ang malakas na naroroon. Because in this world, the prince of this world is Satan. The media, the fake news. Kaya ginugulo ni Satanas ang simbahan, huwag makapanalig. Mismong mga pastor nagkaka-COVID-19. Why? Because it will create doubt. Na kahit pala lingkod ng Diyos na mamatay, tinatablan din ng sakit. It will create questions. That's why we need to be strong in the Lord through the power of His might. Na mag-take effect sa atin yung 3 John 2, na tayo'y pagpalain ng Diyos hindi lamang sa spirito at kaluluwa, kundi sa lahat ng bagay, kalakasan, kalusugan, at kayamanang material at pinansyal, ay maranasan natin ang katapatan ng ating Panginoon. That we will be living in the best days of our lives. Hindi tayo tatanda na walang pinagkatandaan. Sapagkat ang mabuting magulang nagbibigay ng pamana sa kanyang mga anak. Hindi utang, hindi problema ang pinapamana, kundi kasaganaan at pangako ng ating Panginoon. You will not allow your children to inherit your debts. You should allow and declare that your children, the children of the Lord, will inherit the blessing. The blessing. It's a whole package, man. Ito'y isang buong pakete. Ito'y isang buong sisidlan. Kaligtasan, kasaganaan, kalusugan, at pag-iingat ng ating Panginoon ang nakapakete sa salvation package relief na ibinigay niya para sa atin. Kompleto. In Christ, we are complete. And Jesus would not be Christ at all if He did not show us love. Christ means the anointed one. You cannot be anointed if you do not know Jesus as love. Kaya nga, love has a name. It is a personification, and that is Jesus. Wala hong ibang tao nilalang sa silid na ito makakapagsabi ng tunay na pag-ibig kundi ang ating Panginoong Hesus. There's no greater love than this, that He offered His life for a friend. And I think John is the only one who talks about more of love sa 1 John chapter 2, chapter 3, and chapter 4. Little children, sabi niya ganun, di ba? Little children, kung kayo ay hindi lumalakad sa pag-ibig, hindi nyo kilala ang ating Panginoon. At kung sinasabi ninyo na kayo'y anak ng Diyos at kinamumuhian ninyo at kinasusuklaman ang mga umaapi sa inyo, hindi kayo nabubuhay sa pag-ibig. You cannot say that you are a children of God if you hate your brother. Alam niyo mga kapatid, I'm so excited. Why? Kasi ito yung mga panahon na, di ba, kapag hindi kayo parehas ng reliyon, nag-aaway-away, at maging sa born-again Christian thing, laging pataasan ng ihi, pagalingan, pagandahan ng mga parimulyas at programa at mga exhibitions sa kanilang church. Salamat sa pandemic at lahat, pati mga pastor ay nahumble sa pandemic na ito. They thought na, oy, kabilang ako sa malaking organization, malaki sweldo ko. But this time, you see a lot of pastor doing online selling. Nagtitinda ng itlog. Nagtitinda ng manok. Pero tayo, namimigay ng manok. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And God is shaking this world. Shaking up religion. Shaking up the denomination.
Sapagkat ang mananatiling matibay, the things that will thrive in the last days are those who walk by faith, not by sight. Ang mananatiling matibay at magsusurvive ay yung naniniwala sa revival, yung naniniwala sa pag-ibig ng Diyos, yung naniniwala sa himala, yung naniniwala sa imposible, yung naniniwala sa mga bagay na supernatural. Yun ang mananatiling matibay sa mga panahong katulad ng ganito, sapagkat tayo pinatatag ng ating pananampalataya ng salita ng Diyos ay ating mapanghawa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. This is the moment that God is shaking us. He's shaking our foundation. Nililiglig kung sinong malalaglag. Pero tandaan po ninyo, ang pagliliglig na may pag-ibig ay mananatiling nakahugpong sa puno ng buhay. Jesus said, I am the vine and we are the branches. Kahit maalog ka man, hanggat ikaw ay nakasuksok at nakahugpong, nakakonekta, you will not die before your time. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, you will experience a good old life. Tatanda kang maligaya. Hindi aaray-aray at nasa higaan at hindi makatayo. Tatanda kang maligaya. Because a merry heart doeth good, like a medicine. That Jesus is my healer. Jesus is my healer. He is my physician. He is my great, great, great doctor in Jesus' name. Hallelujah. The Greek word for love is agape, which describes as the highest form of love. It is the love God has for His people. An intense affection that must be demonstrated. Love is an action word. It needs to be demonstrated. And essentially, love is all about giving. Love keeps winning as long as you keep on giving. Kaya nga, kahit anong sabihin mong maganda ang iyong pananampalataya, maganda doon sa church namin. Pero pag ikaw ay masungit at suplada at feeling mo ikaw lang ang magaling at ikaw lang ang ligtas, nakakainis yung mga taong ganun. Pero kung yung pag-ibig ang ipapakita natin, bago mo sila yakagin sa church, binigyan mo ng groceries, pinakain mo, di ba? Napakagandang pauna. Nagugagawa ka muna ng mabuti bago mo sila turuan ng mabuti. Gumawa ka muna ng mabuti bago mo sila turuan ng mabuti. Let them see the evidence. Let them see how you do it. Let them see how you perform it. Sapagkat ang tao, bago mo mapaniwala, di ba? May magpapatotoo, uminom ako ng tiyaan na to. At talagang gumanda ang pupo ko. Hallelujah. Itong kaping ito, merong 8 pinaghalo-halong mga kung ano-ano. May singkamas, may patatas, sibuyas. Hallelujah. Matindi itong kaping ito. Hindi hahapdi ang sikmura mo kahit walang laman ng tiyan mo. At kita mo, ito si tatay dati, walang buhok ito. Ngayon, nagkabuhok na. At umitim pa ang kanyang buhok. At ikaw naman ay paniwalang paniwala. At sasabihin pa sa'yo, kaya mura ang produkto namin kasi wala kaming advertisement sa ABS-CBN. Talagang hindi ka na magkaka-advertisement sa ABS-CBN kasi sarado na yun. Mura na ito, 2,000, 7 pakete na. At ikaw naman, oo nga. Maghahanap ka naman ng ibang mauuto. Wala mo, mura lang to. Wala to sa market, wala to sa SNR, wala to sa Landmark, wala to sa Shopwise. Ako lang ang nagbebenta nito, kaya ibenta mo na ito ng 500 pesos. At makikita mo yung mga testimonials. Bakit napakahalaga ng patotoo? Sapagkat sila lamang ang makakapagsabi kung ano talaga ang kanilang naging karanasan sa pagkain ng malunggay at pag-inom ng luyang maanghang. Sabi nga nung isang kapatid na dumalo last Sunday,
Ewan ko, it came from her mouth at ang sabi niya, Pastor, sabi sa ating kapatid na nagdala sa kanya no last Sunday, Pastor, ang sabi ho ng kapatid na hinakag ko dito last Sunday, grabe ho ang atmosphere sa awitan at pagkantahan pa lang. Nakakakilabot at damang-dama ko ang presensya ng ating Panginoon. Bakit niya ito naranasan? Because somebody show it up. Paano nila paniniwalaan ang isa namang hindi naman nila kilala? Tama po ba ako? Paano nila malalaman na ang Diyos ay pag-ibig kung hindi mo ipapakilala sa kanila na ang Diyos ay pag-ibig? Somebody would explain, somebody will tell story, somebody will say something that God is love. I am a product of God's love. Kung hindi ako bunga ng pag-ibig ng Diyos, sana matagal na akong namatay. Because I was a premature baby. At hindi sana, kung hindi ako iniibig ng Diyos, malamang siguro sana nahulog na ako sa hagdan nung ako'y bata pa. Pero dahil iniibig ka ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, God ordained every move and every steps and every time that goes by. Itong lahat ay pinagsama at pinagtagni at iniayos ng ating Panginoon para sa oras at pagkakataon at panahong ito, tayong lahat ay pinagtagpo ng ating Panginoon. Imagine po ninyo if I miss the plans of God in my life. Imagine po ninyo, kung hindi si Cathy ang napangasawa ko, hindi may sisilang sila Johan at sila Luis, it will be a different story. Kung hindi nakapakinig si Nanay Sita ng programa ng tatay ko, hindi sana niya naibalita na iniwanan na sila ng pastor 13 years ago. Life is not about accident. It's always the plan of God. Amen? Sapagkat kung hindi nangyari ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, may mga iniaalis, pero may inihahalili ang ating Panginoon. May nagsasarang pintuan, pero may bubuksang panibago ang ating Panginoon. Because if that story did not happen, we will not be here today. And we cannot bring the past. Kung hindi nangyari lahat ng mga nangyari noon, mga kapatid, imagine po ninyo, kung hindi na ako bumalik dito, alam nyo, sabi ng asawa ko, alam mo Kenneth, hindi lang nagsasalita ang tatay ko, pero nagtataka siya, dahil maraming Pilipino gustong pumunta ng Australia, kayo gustong umuwi sa Pilipinas. Nakakapagtaka nga naman. At nakikita ko yung pag-uumbisi sa amin nung tatay ng asawa ko, you can start here. You can be a pastor, at the same time, you can have a work. Sabi niya, ang daming privilege dito. Libreng eskwelahan, libreng ospital. Totoo naman lahat ng ito. Ang asawa ko, passport holder ng Australia. Pero, uuwi na ba talaga kayo? Sabi ko, uuwi na ako. Uuwi na kami. Kasi namimiss ko si Brother King. Brother King, di ba problema mo yan noon, Pastor? Well, that is love. Because we'll not have a great worship team if not for the love. Because love changes everything. It's the love of God changes everything. When you love, it doesn't matter how much you will be paid off. Kung hindi dahil sa pag-ibig, mas matimbang ang pera kaysa sa karera. Pero dahil sa pagkakatawag ang iyong pinili, pag-ibig ang mas nananaig. Kaya itong lagi ko sasabihin sa inyo,
kung ano ang meron ako ngayon, ito'y bunga ng pananampalataya at pagtitiis dahil sa kabutihan ng umiibig na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. What we have today, the culture of giving, a beautiful church, and for the next 10 years, we will buy a property and we will set up a headquarter. It will happen because God is in this place. God is in this house. And God is the author and the finisher of our faith. You have given much and God will do the same. Kung ano yung binitawan mo at pinakawalan at ibinigay mo at sinakripisyo mo, hihigitan ito ng ating Panginoon. Because you can never outgive God. Every time you love God, God will bring it back double to you. Every time you make it to church, God is so happy and God will bless you. Kaya wag mong sasabihin na, maliit lang kasi sweldo ko eh. Papaano na ako magkakabahay? May pangarap din naman ako. Gusto ko rin namang makabili ng sasakyan. Kakarampot lang ang aking tinatanggap. Well, if you have the cloud of doubt, kailangan siguro mag-asawa ko ng mayaman o ng isang matandang balo para magkaroon ako ng pambili ng bahay. Hindi ho yun ang kaparaanan. Sapagkat ang kaparaanan ng Diyos, iba sa isipan ng tao. Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi saklaw ng isipan ng tao. Ang kaparaanan ng Diyos ay laging maganda para sa iyo kung alam mo na ikaw ay iniibig ng ating Panginoon. Sapagkat walang ama na maghahangad ng kabiguan ng kanyang anak. That's why you need to be open with your heart, with your soul, spirit, and body. That God is working even though you do not see it. Where you are today is not where you're gonna stay. This is not the conclusion of your life. This is not yet the final say. The final stage. It's not over until God says it's over. Count the blessing and give thanks unto God and be grateful. Kasi pag titingnan mo, 12,000, binilang mo na kaagad. Meralco, tithes. Oh my God, 12,000. Tapos may pa-chicken pa to si pastor. Alam niyo, tingnan niyo, kahit hindi ang iba sa inyo nakakapagbigay ng full 10% at mga pledges, tumatakbo ang gawain ng Panginoon. Kasi ang Diyos ay mabuti. Sapagkat yung hindi mo kayang ibigay, merong inaatangan ng Diyos na kayang magbigay. Kaya kailangan mong mahimok at maunawaan na magbigay sapagkat ito ang bunga ng pag-ibig. Pagbibigay! Pagbibigay at pag-aalay! Love is all about sacrifice. What are the what-ifs? If we've stayed in Australia, alam niyo, ako'y natutuwa sa Panginoon. People won't stop loving you. Hindi ho magsasawa ang tao na ibigin ka pag nakikita nila sa iyo ang liwanag at asin at ilaw ng sanlibutan. People will always like you. Alam niyo, minsan, kahit imposible, nagtataka ako bakit this coming June, gusto akong, I thought it was a bad story. I thought it was a liability. Growing up, I came from a good family. Anak ako ng pastor, and I believe in sex, no sex before marriage. I believe in a good family background. But all this while, I'm about to marry a person na isang galing sa isang sirang pamilya. And I thought, with my judgmental attitude, anong may pagmamalaki ko sa inyo? Diba? If you want to have a better story, you will find a good story, right?
minsan, araw ng Pasko, I get jealous with my brother. Sabi ko, buti pa tong kapatid ko Pagkatapos ng Christmas party sa side namin, pupunta naman siya sa biyanan niya. May Christmas party at pupunta sila sa iba't ibang lugar. I really look for another half na magandang pamilya. Pero, sabi ko, ano ba naman itong pinakilala sa akin ng tatay ko? Walang kabalyo-balyo. Iba't iba at tatay, nakakahiya atang ipatotoo. Ano ba naman to si pastor? Tatanga-tanga. Marami naman nagkakagusto sa kanya na may mayaman, may kaya. Pero ba't kaya yan ang pinili? Kung ako tatanungin ninyo, hindi ko rin alam. Sapagkat ang tunay na pag-iibigan ay hindi lamang basta naitulak at tinudyo. Ang tunay na pag-iibigan ay galing sa puso ng Ama na siyang nagtatakda sa lahat. Sapagkat walang pinagsama ng Diyos ang pwedeng makapaghiwalay. What I could say, we're going to 11 years na this coming March, and I could just say proud and blessed. Napakasarap umibig, Kuya Eddie. Napakasarap na mapasapiling ng isang asawa na dating maingay pero napatahimik mo. Amen. Napakasarap na maintindihan at makita na yung asawa mo kasama mo ngayon sa pangarap mo. Amen. Amen. Thank you, Lord, Sister Jocelyn. Amen. Thank you, Lord, Brother Aurelio. Bakit ko nasabi to? Sabi niya sa akin, hindi ko nga kilala tatay ko yung kapatid kong isa, nandun naman sa New York, yung kanyang tatay. At yung isa, yung pangalawa kong kapatid, nasa Germany naman, yung tatay niya. Sabi ko, ha? Alam niyo po, there's always beauty in the ashes. At napakaganda kapag ka ang pag-ibig ay nadidevelop. Makinig ka, Brother Tox. Maganda. Anong tinitingnan mo dyan? Tumingin ka sa akin. Hallelujah. Namumula si Tox Yung pag-ibig kong na-develop, yung maganda yung hindi mo siya crush. Kasi pagka yung crush mo, Jared, ikaw lang yon. Okay? Gagal sa'yo, Sister Grace. Pero pag-ibig na na-develop, huwag ka magsusumbong sa nanay mo, baka tumawag sa akin Hallelujah. Ang pag-ibig na na-develop, madali kasi yung crush Yung, love na love kita. Chocolate. One-time shot lang yung chocolate Pero, pag umibig ka, siguraduhin mo, siya na nga ba? Siya na nga ba? Siya na nga ba ang aking tunay na mahal? Alam niyo, kung po pwede lang talagang ma-replay, it could have been better kung talagang naging one-woman love from first love and then you go for it. Napakaganda nun. Pero sometimes it doesn't go that way. Pero talagang may mga pangyayari na pinahihintulot ng Panginoon and this is the best story. Kaya sabi ko nga, bakit kaya ito nangyari sa aking buhay? Because it is a reflection na minsan, what do you want? It doesn't happen. Madalas, tama mo ma, yung gusto mo, hindi yun ang nangyayari. Madalas yung ayaw mo. Pero, pag yung ayaw mo, natutunan mong tanggapin, hindi lamang sa pag-ibig. Gusto mong brand yung sasakyan, pero second hand muna. Motorsiklo muna. Nangungupahan ka muna sa bahay. Kailangan mong maintindihan. You need to appreciate what has been allowed for you for a moment. For a moment. Ay baka naman kasi iniisip mo. May kaya naman si Bombay. O yan, may kayabangan pala.
Akala mo nakakuha ka ng ginto at mayroon palang property yung asawa mo, yun pala, kasama mo pala ang buo nilang angkan doon sa property na yung titirhan. Oh my God, thank you for revealing these things to us. But fast forward, 3 years after, 4 years, yung palang mga pangit na issues at sitwasyon, it is a landmine of blessing. Who can see the future? No one. Even none of us. Alam niyo mga kapatid, kaya ako I'm so eager and I'm so expectant. Sabi sa akin nung pangalawa kong biyan ng lalaki, Kenneth, you really need to come here by June. Gusto ko kayong buong mag-anak ay makapunta sa Amerika. Ipapasyal ko kayo at gusto kong tayo makapagkwentuhan. Sabi ko sa kanya, ang ganda nung bago niyong sasakyan. Amerikano to. Pero malakas ang pananalig niya. He's one of the partner of the Chicken Drive. Kung tutusin, wala naman sana tayong mga feeding program kung hindi dahil sa kanya. Siya lagi nag-i-initiate, Kenneth. Here's 10,000, here's 8,000. Pesos. Pero ako naniniwala ako, pagbigyan lang tayo ng Panginoon, there will be connections. Connections like never even before. Palakpakan natin ng ating Panginoon. When they like you, they can never stop liking you. Pag nagustuhan ka ng tao, ng ginamit ng Diyos. Sabi ko, brand new sasakyan mo, ganda. Subaru Forester. At ang sabi niya sa akin, Katoliko ho ito. Ang sabi niya sa akin, you know, Kenneth, that would be the car na gagamitin mo pag pumunta ka dito. What kind of God we serve? I thought it was a bad report or a bad connection na masasabi na ang pinakasalan ni Pastor Kenneth ay meron namang maiging pamilya, na meron namang maayos, pero ang pinili niya ay isang galing sa pamilyang wasak, broken family. But you know what? This is the message. God is the God of the broken. God is the God of the damages. When God makes through, He will make it whole. He will make it whole. Love keeps winning. And love is not supposed to be easy. Ang pag-ibig ho hindi ho madali. That's why, when you find someone you are comfortable struggling with, makinig ka, Sister Janet, Brother Harney, ha? When you find someone you are comfortable struggling with, pag masaya ka doon sa kaaway mong asawa mo, lagi kayo nagtatalo, kung ang pritong itlog ay dumudugo, o hindi dumudugo, o sunog. Kung ang adobo ninyo'y masabaw, o tuyo, o matamis, o maasim, o maalat, when you are comfortable having a struggle with someone you don't mind fighting with, yung gusto bukas ang ilaw, ikaw patay ang ilaw. Yung isa gustong magtipid, yung isa naman ay magastos. Yung misis mong kontrabida, na lagi kang gustong pag-alagain ng iyong anak. Yung misis mo, Brother Chris, na gusto ko laging paatinin ng men's fellowship. Pero lagi mo naman kaming iniindyan. Yung misis mo na walang ibang bukang bibig, Panginoon, maglingkod na ang asawa ko. Hallelujah talaga! Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Inaantok na ata kayo eh. And yet you still fight. Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Kaya nga ako nag-overtime para may pangkapakain kayo. Tapos paatinin mo ako ng men's fellowship. Puro ka na lang fellowship. Wala namang papakain sa atin yung fellowship. Yung misis mo, na walang ibang pinapakinggan kundi si Pastor Kenneth ang laman ng kanyang YouTube account. Inis ka na. At yung misis mong hindi mo rin alam na lagi ka palang sinusumbong ni pastor
Kaya pala yun ang laging laman ng mensahe ni Pastor. Hallelujah. It's not easy. Someone whose heart is big enough. Kaya ito ho, ang tunay na pag-ibig ay matiyagain. Matiyagain ang tunay na pag-ibig. It is not just an emotion, but it is more on devotion. Pag ang pag-ibig ay nakasalalay sa itsura, sa katawan, alam niyo mga kalalakihan, huwag niyo nang pangarapin na magiging sexy ang mga misis ninyo. Alright? Huwag niyo nang isipin na magiging katulad sila ni Angelina Jolie. Huwag. Isipin niyo na kaya sila nagkaganyan dahil lagi mo silang pinapakain ng tirang pagkain. Ubus na, honey. Ubus na. Ubus na. O diyan, tumaba tuloy ang misis mo. Hindi mo sinasamahang mag-exercise. Hindi kayo nagwo-walk. Hindi kayo nagwo-walking. Laging pag-araw ng Sabado, nagtatalo kayo kung sino ang maglalaba. Mga kapatid, ang babae maganda ay gumaganda kung ang asawang lalaki marunong magmahal. Kaya kapag ka pumapangit ang misis mo, may problema ka, daddy. Kaya kapag hindi na makapagpatina ng buhok ang asawa mo, may problema ang bawat isa. Sa mga mapuputi na ho ang buhok, magpatina kayo, nakakapagpabata po ito. Hallelujah. Pero di bali ng love, bahala na nga kayo sa buhay nyo. Someone whose heart is big enough to overcome any and every battle between each other. You fight for each other because that is part of love. Love never stops trying. Never stops trying. Never, ano kasunod? Never stops giving. Fighting, giving, trying. Never stops trying. Never stops giving. Kaya kapag pinalalayas ka ng misis mo, huwag kang lalayas. Lumipat ka lang ng ibang kwarto. Alright? Sapagkat ito hong titiyakin ko sa inyo. Pag pinaltan ninyo ang Eva ng iba, mamalasin ang buhay ninyo. Kaya huwag nyo nang subukan ang naging kabalisahan ng iba. At huwag na huwag kang magdidesisyon na ikaw ay galit, inis, at pikon. Tandaan po ninyo, ang pikon ay laging talo. Love never and not even once fails. Love never falls down, but it keeps going higher and higher. Ang pag-ibig lamang, makinig kayo, ang pag-ibig lamang ang pagbibigay na hindi pa utang. Naiintindihan niyo ba yun? Kasi merong mga ibinibigay o merong ipinahihiram, pinapautang, pahiram. Pero sinisingil. Kailangan mong maibalik. Pero ang pag-ibig lamang ang hindi pwedeng maging pautang. Sapagkat pag ibinigay mo na ito, hindi ka naghahangad ng kapalit. Kaya nung sabi ni Jesus, what is the greatest teaching in the Mount, the Beatitudes, and then and so on and so forth sa Matthew chapter 5, pag sinampal ka daw sa kabila, ano daw ang gagawin mo? Pag hinamon ka ng takbuhan, dagdagan mo pa ang milya ng iyong tatakbuhin. What is that? That's pure love, mga kapatid. Without any intention na, kanina iniisip ko habang sumasamba tayo, ang pag-ibig hindi lang puro kabig.
Di ba? Hindi, hindi lamang kung ano yung pwede mong makuha. Ang pag-ibig ay win-win situation as always. And sometimes, when you love, you lose something. Pag umiibig ka, di ba dahil iniibig mo yung anak mo, sometimes it cost them na sila ay mas matuto doon sa kanilang kalagayan. Yung pag-ibig na ayaw mo silang spoilin, you allow them to have problems, it's very good. Kasi minsan yung gusto natin na lagi silang ialis sa problema, yun pala ay hindi maganda sapagkat ang problema lamang ang magpapatibay sa inyong mga anak. Kaya ito lagi ko sinasabi sa mga anak namin. Okay lang kahit hindi kayo mapasali sa top 10. Hindi namin sila pinipressure na, uy, galingan ninyo sa pag-aaral. I want them to enjoy in the practical lessons of life. Sapagkat sa bandang huli, tatanungin ko kayo, nung may problema ba kayo ng misis mo, ng pakinabang ng calculus? Ng trigonometry? Sige nga, di ba? Ng algebra. Pagka kayo ba ay may bayarin na sa construction at may pinapagawa kang bahay, x minus x ba, kailangan pa ba? It's a simple mathematics, mga kapatid. We always tell our children, life is not about competition. Pag nakipagpaligsahan ka, mamamatay ka. Dahil laging may mas gagaling sa iyo at may huhusay sa iyo. Mauunahan ka lagi ng mauunahan ng kaklase mo. But if you live a decent and content life, you will have what you're supposed to have. Magkakaroon ka ng biyaya at pagpapala na fit sa iyo. Gusto mo magkaroon ng luxury car? May garahe ka ba? Gusto mo ng SUV? Marunong ka bang mag-drive? Nakukuha ninyo. Gusto nyo ng malaking bahay? Yung bahay ninyo na 30 square meters, hindi nyo malinis ang lababo at ng inyong kubeta. You should understand this. If you are for great things, gigising ka ng maaga at mamahalin mo kung anong ginagawa mo ngayon. Part of my success is I love what I'm doing. Part of my promotion is I admire my boss. That is my Heavenly Father. At hindi ako nagmamadali kung ano yung meron ngayon, pinagpapasalamat ko. Di baling walang iPhone basta merong konting ipon. Hello? Sapagkat pag ikaw ay sasabay at sasali sa kompetisyon ng daigdig at sanlibutan, maluluma ka sa uso ngayon. Pero tandaan po ninyo, yung uso ngayon, 3 buwan lamang, luma na kaagad. As I go back, ang sabi ni Pablo, everything will cease. Gifts will fail, but love will never fail. Katulad ng isang dahon na nahuhulog sa sahig, merong malaking mangyayari at magaganap kung mauunawaan mong lagi ang pag-ibig ng ating Panginoon. There's always something new. Yung pag-upo mo ninyo dyan, miracles are taking place. I don't know how it will happen. I don't know about you. But the challenge is, God loves me. It's not my love for God what really matters. It's the love of God. Pag mas mahalaga yung pag-unawa mo ng pag-ibig mo sa Diyos, hindi yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa pag-ibig mo sa Diyos. Ulitin ko, kung maunawaan mo na mas mahalaga yung pag-ibig ng Diyos sa iyo kaysa yung pag-ibig mo sa Kanya, mas lalo kang magkakandara pa at magkakaroon ka ng bukas na isipan na bawat araw, bawat minuto, sabi nga ni Johan, Daddy, bakit ganun yung kanta ng Elevation Church? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Talagang nakikipagtalo yung anak ko. Sabi niya, Daddy, di ba minute
60 seconds yon. Dapat yung kanta, para mas matindi ang pag-ibig ng Diyos, not for a second was I forsaken. It makes sense. Sabi ko, anak, maganda yung sinasabi mo. Pero wag na natin pagtaluhan, yun ang gusto ng kompositor. Pero sa puro totoo, not for a second, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Sinong Diyos na mag-iisip at mag-aabala na kailangan kanyang gisingin bawat umaga? Sinong Diyos? Kaya nga, hindi tayo pwedeng mabigo. Hindi tayo pwedeng pabayaan ng Diyos. At kung mangyari man ang lahat ng ito, may itinuturo ang ating Panginoon. Because this failure is a setup for the greater picture. Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 12, ang sabi ni Pablo, that there will come a time that we will speak to God face to face. At habang kino-contemplate ko ito at minemeditate, ano ba ang value ng pag-uusap ng mukha sa mukha? Mga kapatid, pag kami ni Brother Bernard magkasama, we will not speak face to face. Awkward, di ba? Sabi, sinong bading dito sa dalawang to? Nag-uusap yung dalawa, harapan, mukha sa mukha. Ang pwede mo lamang kausapin ng mukha sa mukha, asawa mo. Amen. Anak mo. Yes. Pero pag ibang tao, kami ni Pastor Amaga, hindi kami pwede mag-usap ng ganyan. Baka sabihin ng iba, ano yan, sugar mommy mo? Sugar mommy mo yan, ha? The only one that you can speak face to face is the one that you really love. Kaya yung pag-ibig ng Diyos kay Moses kakaiba, sapagkat kinakausap siya ng Diyos harap-harapan. Kapag harap-harapan kayo nag-uusap, hindi kayo nagsisigawan. Diba? O sa mga may asawa dito, walang green joke dito ha, walang ano. Pero totoo ito, di ba? Pag kayo'y magkatabi sa kama, magkausap kayo't nagbubulungan. Hindi nagbubulahan, ha? Nagbubulungan. And you say it in a whisper. At ang sabi ho sa Bible that God will speak in a small, still. O ano yung tawag doon sa small, still voice? Pabulong. Kaya kapag ka bulong, maririnig mo agad dahil malapit ka. Dahil ikaw ay malapit sa ating Panginoon. The Bible says, draw near to God, and He will draw nigh to you. Kaya maririnig mo ang tinig ng Diyos nang walang pag-aalinlangan pag malapit ka, sapagkat mukha sa mukha, ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay hindi mahirap intindihin kung gagamitin mo ang iyong puso. Puso, hindi bunganga. Puso, hindi nguso. At makikita mo ang dakilang plano ng Diyos sa iyong buhay. That's why when you speak face to face, ang sabi ni Haring Solomon, when I found the one I love, I will never let her go. It's not just a kiss in the lips. It's not just a French kiss, but a pure love when you speak face to face. A kiss of pure love. Pagmukaan ang usapan, it is a personal matter. And that is the kind of love that God wants to demonstrate in us. He wants to talk to us face to face. Kaya itong diablong si Satanas, ayaw ng church na face to face. Dahil alam niya, maraming maririnig na katotohanan nang marami sa iba ay nakakandado at nakatanikala at nakakulong sa matagal ng panahon. At kaya kapag ka may face-to-face na pagtitipon, di ba sabi na face-to-face, the truth will be delivered, and whom the Son set free is free indeed. Ang katotohanan
Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Face to face, mouth to mouth. Diba? Magagawa mo lang yun sa asawa mo. At yung ganitong pagtitipon, magagawa lang natin ito sa isang simbahan. Napupunta kayo dito, uupo kayo, walang registration fee, walang seminars fee, walang membership fee, uupo lang kayo dyan. At tatanggapin ang pangako ng ating Panginoon. Kahapon, may napanood ako sa Netflix. It's a new movie. The News Around the World ang title ho ng movie. At si Tom Hanks ang bida. Ang kanyang ginagawa, he traveled from county to another county, yung mga probinsya at bayan-bayan. Nakakabayo lang siya. Ang ginagawa niya, dahil yung mga tao noon hindi marunong magbasa, sa Texas ito nangyari. Babasahin niya yung balita. Na alam niyo ba, sa New York ay merong itatayong malaking pipeline ng gasolinahan at merong namatay sa ganito dahil may malakas na lindol. At sa Southern California ay merong 70 namatay dahil sa meningitis pandemic. This was 1800s. So ang ginagawa ni Tom Hanks, magbasa lang ng balita. At nandoon yung merong tin can sa gitna. Ang kanyang sinasabi, 10 cents for the news that you will be hearing. Yung mga tao naman nagbibigay 10 cents. Ano? Tapos, ang nakapagpapukaw ng damdamin ko dito sa storyang ito, meron siyang na-meet na isang native sa Texas na hindi marunong makapagsalita ng English. Sinama niya through all out his travel. Dahil ang kanyang inampun na bata ay minasaker. Kasi dati clan by clan may mga Indians, Mexicans, so pinapatay lahat nung mga dayo at minsan nilulusob. Kaya ang Texas lagi pala silang by nature or by history, lagi silang may dalang baril. Sanay pala silang makipagpatayan. So anyhow, to make the long story short, sinoli na ni Tom Hanks yung bata kasi hindi nga sila magkaintindihan. Tinrace ni Tom Hanks kung sino yung kamag-anak. At bumalik na siya doon sa San Antonio, Texas dahil pakiwari niya, buhay pa yung misis niya. After 4 years of travel, nagkahiwalay sila because of war. Patay na pala yung misis niya. Sabi niya gano'n. Wala na siyang kasama sa buhay. So nagkaroon siya ng intensyon na balikan niya ulit yung batang babae na inampun niya. At nagulat siya nung binalikan niya ulit doon sa kamag-anak, yung batang babae nakatali ang paa, at meron lamang kumot doon sa bukid. Nagulat si Tom Hanks, ano yung ginawa niyo dito? Sabi nung mag-asawa, ang kulit ho kasi niyan. Hindi ho mapigilan kung saan nagpupunta, lalo na paggabi. Ang sabi ni Tom Hanks, bata yan, hindi naman yan hayop. Alam niyo, sabi ni Tom Hanks, sige, simula ngayon, ako na ulit ang mag-aalaga nitong batang ito, isasama ko na siya. At doon sa pagtatapos ng storya, nandun ulit sila sa San Antonio, Texas, nagkukwento ulit si Tom Hanks. He keeps on storytellings at meron siyang isang kwento doon na tungkol sa isang mama na panay ang lipat sa isang lugar at katok ng katok sa bawat pintuan. Ang ginawa niya doon sa kanyang babaeng inaalagaan, sabi niya, ito gagawin mo. You will do the sound effect. So, when the man is knocking the door, kakatok yung bata. Yun lang ginagawa niya. Tapos pagka may tutunog na tambourine, siya naman ang tutugtog. So meron ng sound effects. So masaya nang makinig sa storytelling ni Tom Hanks. At natapos yung kwento, at tuwan-tuwa yung mga tao, nagpalakpakan, and then this made me cry. Sabi ni Tom Hanks, siya nga pala, ito nga pala ang aking assistant, pinakilala niya. Siya nga pala ang aking anak, si Miss blah blah blah, at Johannes Kidd. Kidd kasi yung apelido niya. Johannes Kidd. Palakpakan yung mga tao. And then, Tom Hanks started to really have a heartfelt love. Ang nakita ko ho dito, kapag ang tao ho ay walang magiging magulang para sa kanila, they will go wayward. But if someone or somebody will have their identity and they feel love, alam niyo yung bata,
Nagkaroon ng appreciation na dati laging bugnutin, nakasimangot, at walang pakialam sa kanyang kapwa at paligid. Pero nung naramdaman niya na merong umampun sa kanya na tunay na umiibig, na ibalik ang ligaya at ningning sa kanyang muka dahil sa isang taong umibig sa kanya. Yan mga kapatid, ako'y magtatapos ngayong umagang ito. We are all adopted sons and daughters. Remember this, your identity does not depend on your heredity. Your identity is in Christ Jesus. Amen. Kaya, nagbago ang pananaw ni Johanna girl nung nakita niya that she is somebody. Mga kapatid, marami po sa atin hanggang ngayon, hindi nyo pa rin kilala ang sarili ninyo. Pero nais ko pong i-ukil-kil at i-download, yung word na download, ay maging application sa buhay ng bawat isa. That God has given you an identity. Sabi nga ng misis ko, as I look back, merong ni-record na video yung photographer namin. Hindi ko malimutan to. Sabi niya sa video nung aming kasal, I'm ready to become a pastor's wife because I always believe in whatever he says, and I will always be believing. Alam niyo mga kapatid, pag naaalala ko ito, alam niyo kahit marami kayong misunderstanding, pero pag naniniwala kayo sa isa't isa, lalagpas. 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 Walang pagsubok na hindi natin kayang malagpasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nakaatang at nakabantay. We may know that God loves us in our heads. Akala lamang natin, sa isipan lang natin tayo iniibig ng Diyos. But what God's desire is the full revelation, full understanding, that in every fabric of our being, God is involved. Love is meant to be experienced, not only intellectually understood. Wow! It's not about just experience, not just about intellectually understanding. It's all about the full demonstration, the full package, that in our very being, ang Diyos ay buhay at tapat at napakabuti. Habang kayo po'y nakaupo, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, marami po salamat sa umagang ito. Thank you for taking charge over our lives today. Everything will cease. Our life is short. Ang buhay namin ay maiksi kung lagi kami magsisisihan at maghahanap ng kamalian. Yan, Panginoon, let us cherish every single moment and every day of our lives, that the truth of the matter is, God loves us. So do I. Itong pag-ibig na ito ay maranasan ng bawat isa at matikman ng mga taong nakasalamuha at nakapaligid sa amin. Salamat po. We will walk in love, we will speak love, and we will share the love of God. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumayo po ang bawat isa at iunat po ninyo ang inyong dalawang kamay. At tapos na po ang ating gawain. Mula sa Diyos na pinagbubuhatan ng lahat sa lahat, kasihan niya kayo at gabayan at patnubayan. Ang di malirip at walang humpay na pag-ibig ng Diyos ang dumaloy sa inyong buhay. Mula sa kaibuturan hanggang sa inyong talampakan at hanggang sa susunod na saling lahi. Ang biyaya ng Diyos, ang ating lahat ay maranasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless you po. Wala na tayong final song. Please, leave na po tayo ng dahan-dahan. God bless you po. Magandang tanghali sa inyong lahat. At may announcement po, Sister Jen.
And mabilis po, pagkaabot po na